nagbabalik at sasabihin ko sa inyo kung kailan ko ipopost yung video. Diba sabi ko Miyerkules yun? Ang dahilan ko talaga ay, ano ba to? Hindi po ito apology, paliwanag po to. Explain ko lang po. Ito po yung video na ipopost ko. So, nagbabalik na naman tayo ngayon at mayroon ako kwento sa inyo guys. Alam niyo ba guys, ba't si Emilio Aguinaldo tinatawag na unang presidente ng Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Si Emilio Aguinaldo kasi ano siya? Si Emilio Aguinaldo siya po ay unang presidente o siya ang unang Pilipinong namuno sa atin. Ang mga Espanyol kasi, baka sa mga limit na kaalaman nyo, ang mga Espanyol po kasi namuno sa atin sa loob ng 333 taon. Ang tawag sa kanila ng mga presidente, gobernador general. Yun ang tawag po sa kanila dati. Ang mga gobernador general po, sila po mga presidente. Pero dahil po, si Aguinaldo, ang unang Pilipino namuno, na kapitenyo, na Caviteño, po yung video. Tapos, pagtapos po dito, napakita ko na po yung full video. Edit ko lang po, so ito na po yung full video. So, nagbabalik na naman tayo ngayon at mayroon ako kwento sa inyo guys. Alam niyo ba guys, ba't si Emilio Aguinaldo tinatawag na unang presidente ng Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Si Emilio Aguinaldo kasi ano siya? Si Emilio Aguinaldo siya po ay unang presidente o siya ang unang Pilipinong namuno sa atin. Ang mga Espanyol kasi, baka sa mga limit na kaalaman nyo, ang mga Espanyol po kasi namuno sa atin sa loob ng 333 taon. Ang tawag sa kanila ng mga presidente, gobernador general. Yun ang tawag po sa kanila dati. Ang mga gobernador general po, sila po mga presidente. Pero dahil po, si Aguinaldo, ang unang Pilipino namuno, na kapitenyo, na Caviteño, taga Cavite, siya ang namuno na sa mga taga Cavite o sa mga Pilipino. First time. So guys, meron pa akong isa pang ito ang dahilan ba't tinatawag si Emilio Aguinaldo na first president of the Philippines dahil nangakin sa ano niya rin sa pagiging unang Pilipinong namuno niya. Pero hindi lang ang mga sikretong sasabihin ko sa inyo. Alam niyo ba bakit? Bakit si Bonifacio ang sinasabi niyang traidor? Bakit sinasabing si Aguinaldo daw ang pumatay kay Andres Bonifacio? Ito kasi, meron kasing hatol kay Bonifacio na may nagkwento kasi Aguinaldo, pinasunog doon ni Bonifacio yung lugar daw. Oo, pinasunog doon ni Bonifacio yung lugar. Tas, ayun nga daw, pinasunog nga daw ni Bonifacio. Mga hindi daw tumulong, pero di naman yung totoo. Tapos pa guys, ito pa ha. Doon sa huling constitution, doon sa gobyerno, lahat ng judge, lahat ng nandun, kasabot lahat ni Aguinaldo. Yung pinsan kasi ni Aguinaldo, may sinabi na, uy, huwag niya, ganyan. Tahimik lang siya, pero may sinabi siya na nakalimutan ko yung sinabi niya. Lahat, ay pumunta po, sorry nalito po kayo pumunta doon si Emilio Aguinaldo doon sa may, ano ba to? I mean, doon siya pumunta sa may kampo ni Bonifacio at sinabi doon sa mga kasabot ni Bonifacio na, o sa mga kakampi ni Bonifacio sabi ni Emilio Aguinaldo na, ano na, parang ang gano'n lang. Napanganga yung, panoorin nyo lang yung medyo ni Mowgli TV. Ito. Panoorin nyo na lang yun. Ito. Lalabas na, pagtapos na nila ito, lalabas na lang ito. Lalabas na lang ito. At ito pa, twist. Ito kasi, sa tatapatulala na panganga, kumapi kay Aguinaldo. Ang trivia, lahat ng mga lahat ng mga taga-Cavite, ayaw nilang hindi Caviteño, hindi taga-Cavite ang mamumuno sa kanila. Ang gusto na mamuno sa kanila si Emilio Trinidad Aguinaldo. Si Emilio Pami I. Aguinaldo. Ganon sila. Yung gusto niya mamuno sa kanila si Aguinaldo. O yung pinagbigyan sila. Si Aguinaldo namuno. Tapos sa
huling konstitusyon, ang nanalo po ay si Aguinaldo dahil po lahat po ng kasama doon ay kasabwat niya. Ganun po ka-traidor si Aguinaldo. Hindi po natin sinasabi na talagang pinapatay si Bonifacio Ernst, pero matatawag po natin siyang traidor dahil unang-una po, lahat po ng judge na nandun ay kasabwat niya po. Okay po? Kaya lahat po ng judge kasabwat niya po, pati na po lahat ng tanga po doon, kasabwat niya para makasusi si Bonifacio. Yung parusa, binaba po niya sa death penalty hanggang sa pagiging taksil o ang pagpapalayas naman kay Bonifacio at sa kanyang kapatid. Pero naisip niya Aguinaldo na mas makakabuti ito kung papatay ng membro ng katipunan. Para ba kayo sa desisyon ni Aguinaldo? Paki-comment nga po o paki-like na lang. Kung love ninyo si Bonifacio, sa page, paki-comment ng I love Bonifacio. Kung ayaw nyo si Aguinaldo, pag-angry kayo. Ayun. Ito, i-reveal ko ang lihim ni Goyo del Pilar. Ito po, ang lihim po ni Goyo del Pilar. Baka sa may di ka alam, siya po ang pinaka-favorite ni Emilio Aguinaldo. Paborito nga po siya dahil sa kanyang itsura na rin, sa kanyang kakayahan. Ginawa siyang kapitan na Aguinaldo hanggang sa tumaas yung rango niya hanggang sa maging general. Si Goyo ay pinanganak sa Panli, Bulacan. Ang tatay niya po ay si Piladrel o si Marcelo del Pilar. Si Marcelo Hilario del Pilar, ewan ko, Marcelo Hilario del Pilar, basta H, yun naisip ko. Ewan ko. Search na sa Google kung anong tunay na pangalan ni Marcelo. Si Marcelo po ay isang, ano ba ito? Siya po ay isang manunulat na kasama sa mga editor po ng La Solidaridad. Siya po ay kasama po sa mga editor po ng La Solidaridad. Si Gracia Lopez Haina, Jose Rizal. Walang iba po. Ang isa pa ay si Marcelo H. del Pilar. Tatlo po sila. Ang mga ilustrado, meaning no, nakapag-aral sila sa Europa. Ay po. Kung si Rizal Espanyol, si del Pilar naman ay, syempre, Tagalog. Ginawa pa nga niyang comedy tungkol sa mga Espanyol. Tama-tama mapipili natin. Ang ikukwento ko lang dito, hindi kay Goyo, kundi kay Piladrel. Panoorin niyo lang yung video ni Jessica Soho na nahawakan niya na yung buhok ni Apolinario Mabini. Si Mabini kasi nilibing sa Tanawan sa Batangas kung saan siya pinanganak. So guys, abangan niyo lang yung part 2 ng kwento nito kasi meron pa akong... Eto guys, abangan niyo to sa upload ko sa YouTube channel. Mga Wednesday. Promise Wednesday. Sige na guys. Abangan nyo na lang yung karugtong nito. Gagawa ko ng short video kung tungkol dito. Okay, bye guys.